Pag-usapan natin. Ngayong umaga, masaya po ako dahil muli ko pong makakasama at mai-interview ang mismong Chief ng Regional Women and Children Protection Desk o RWCPD ng Police Regional Office 9 para pag-usapan nga ang tungkol dito sa Safe Spaces Act, no? Lalo na kung kumusta ang implementation nito sa Zamboanga Peninsula. I-welcome po natin via Zoom, live na live, si Police Captain Lynette Nacionales. Ma'am, good morning, maayong buntag. Good morning, Ma'am Sara. At sa bumubuo ng DXAS FM, isang mapagpalang umaga po. Sa ngalan po ng aming butihing Regional Director na si Police Brigadier General Dennis Esguera. Ito po ang Chief Regional WCPD. Magandang umaga po sa mga avid listeners tuning in right now. Yes, at huling kita namin ni Ma'am Nacionales sa DOH po, no, nung nagkaroon ng press con doon at pinag-uusapan ano yung next topic. So ito na po pala yung magiging next topic natin dahil mahalaga po siya, Captain, no, lalo na po may mga kababayan pa rin po ba tayo na hindi pa rin familiar tungkol po dito sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, at nang maipaliwanag na lang din po natin ano po bang protection na ibibigay nito. Actually, ma'am, itong Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, layunin itong protektahan ang lahat laban sa gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar, online platform, workplaces, at mga establishmento po. So, tungkulin din ng WCPD na mabantayan po at magkaroon ng in case of mga reklamo, pwede po naming tanggapin kahit saan pong WCPD region-wide. Kahit sa nationwide po, talagang pinapaigting po ang kampanya nito. Para, kumbaga, Ma'am Sara, ito yung parang pangil eh. Pangil kasi pag walang nagsumbong, wala ding makakasuhan. So ano po ba ang mga sample nito? Ano Yes. bang Mga halimbawa? mga akto na mga halimbawa na sa paglabag ng RA 11313. Una sa lahat, yung pagka-catcalling. Yung alam mo, parang dadaan yung isang babae or mga minor de edad lalo na. Tapos biglang sabihan na, wow, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy. Kung sa Bisaya pa na usually naririnig natin, wow, hubagang ate, oy. Mga mga ganon. Tapos parang hindi ka na komportable. Paulit-ulit kang Binabastos. Ma'am Sara, Opo. Oo. Yes, Yes po. Actually, ako pala yung incoming duty ngayon. So yun, ko lang saglit talaga, sasagutin ko lang po yung, sorry talaga ha. Sige po. Kasi magta-turnover na pala, sasagutin ko lang saglit. Sige po, ayan. Pero yun nga, no, yung kasama sa catcalling na sinasabi ni Ma'am Nacionales, itong yung pagsasabi ng wow, oo. Diba, chenebes usually, sucedete tambay, no, mga tambay, mga jóvenes, kabar chenepa sa mujer, yung bawal pala yan, ha? Yung sasabihin mo, wow, napaka-sexy naman ito. Oo, hindi kasi akala natin ma-appreciate yan ng babae pero hindi pala, no? So, okay na po ba tayo, ma'am? Yes, okay na ba? Sorry talaga. Yes sorry talaga po. kasi hindi ko sila na-inform na may radio guesting ako. Actually, 8 o'clock pa naman yung Oo. 8 o'clock pa naman yung turnover. Third over. Anyway, ma'am. Yes po. Continue, ma'am. So, wow, So, sexy. Hindi pala po yan pwede, no? Hindi pwede, siguro kung kakilala na like Nagbibiroan. lang or yung laging nagbibiroan na mga barkada, wow, bagong damit wow, ganun. Pero ma'am, may limitasyon po yung pagsasabi or tawag dito, pag mag-admire ka ng isang tao. Wag yung maiilang, anything na makapangilang sa sa isang sinasabihan mo.
it can be used against you na. Mhm. Okay. Isa din po yung ah, sisipulan mo yung babae. Mhm. Lalo na sa mga nakikinig na mga kalalakihan, usually kasi yung perpetrator talaga natin is mga kalalakihan. Mhm. So, akala nila wala lang yon. Simpleng sipol lang, wala lang yon. Pero, pwede siyang maparusahan. Mhm. Pambabastos na din Ano pala naman 'to. po ang parusa, posibleng parusa? Mhm. Depende po kung catcalling lang or wolf whistling, pwede ka pong mag-community service. At may fine po yan may fine po na 1,000 to 10,000 pesos. Malaking halaga din yun. Mhm. And yung perpetrator mag-undergo ng gender sensitivity seminar na Mhm. kinakandak ng kapulisan. Okay. Pero, Mama Nacionales, no, nabanggit nyo na po na pwedeng magkaroon ng parusa like community service or penalty ng 1,000 to 10,000. Pero ano po ba, hindi na po ito magfa-file ng case? Parang i-report lang po ba ito sa barangay or sa police and then automatically, pwede na siyang bigyan ng community service as punishment or 1,000 to 10,000 or dadaan pa po doon sa proseso ng pag-file ng case, may hearing, may ng korte, ganyan po ba yan? Yung ma'am, sa una, yung pinakamababang lang ma'am, like nag-catcalling ka, gano'n, pwede ka na. Doon po may documentation naman doon sa PNP, pwede ka namang lumapit sa WCPD, at doon magkaroon ng kasunduan na ganito, hindi na uulitin, pero babayaran mo pa rin yung Yung fine na fine. sinasabi. Mm-mm. Tapos magka-community service. Di ba? Yung mga dyan, mga would-be perpetrator, mag-isip-isip na po kayo. Kasi biruin nyo, buong araw or buong linggo ka magko-community service. Gusto mo ba yun? Mhm. Tapos magbabayad ka pa, and then mag-undergo pa ng gender sensitivity seminar. Di ba? Mhm. Hassle yun. So, better yet, huwag talaga mambastos. Mhm. Ayan po. How about po, ma'am, itong paulit-ulit na paghingi ng numero o pakikipagkilala kahit ilang beses nang tumanggi ang tao. Pwede rin po ba yan? Ma-under po sa... Yan, ma'am. Yes, ma'am. Isa din po yan. Kasi maraming klase yung uri ng pambabastos. Pwede din po, ma'am Sara, online. Mhm. Just last May, nagkaroon po kami ng entrapment operation wherein yung victim is may karelasyon. So, may karelasyon dati, tapos nung nag-break na sila, biglang nagba-blackmail tong ex na boyfriend. Ipopost daw sa social media yung pictures nila, mga nude photos ng babae, at saka yung video nilang dalawa. Sharing intimate Yes. moments. Opo. So, na-stress yung babae. Syempre, mabubulabog ang mundo niya. Malalaman ng pamilya. So, ibang klase yon. Anything na walang pahintulot po, paglabag po yun. So, ang nangyari, nagkaroon kami ng entrapment operation and collaboration between CHR. Una kasi lumapit siya sa CHR personnel. Then, nakipag-ugnayan kami sa RACO. Sa Regional RACO? Anti-Cybercrime Unit. Okay. And, yes, nag-action talaga kami. Pumunta kami sa syempre, nagkaroon ng hinintay yung invitation ni lalaki para magkita sila. Hindi naman pwedeng ang babae mag-i-invite. So, matatalo siya doon. So, okay. ang nangyari, in-entrap, nag-usap sila na magkikita sa motel. Doon na-entrap na namin. Nakakatawa lang kasi empleyado ng isang kumpanya, tapos gamit niya yung sasakyan. So, nung nahuli na namin, kinukuha yung sasakyan. Sabi namin, sir, teka lang, hindi po namin pwedeng ibigay agad-agad. I-release. Magkakaroon pa ng documentation kasi
isa yun sa magpapatibay na Mm. ginamit ng salarin ng Mm. perpetrator, yung sasakyan na yun. Nadamay patuloy yung So, kumpanya. nadamay, opo. Nadamay. So, successfully naman, naging maayos yung pag-ano namin. Ang daming sinampa sa kanya. Ah, Mhm. yeah. Okay. So hindi lang under Republic 4 na Act. kaso. Nako. Oo. Grabe. Pero Talagang nakulong siya. oo. Pero Ma'am Nationalis, dito po ba sa Zamboanga Peninsula, ano po yung pinakahuling data natin sa mga ganitong kaso? Marami po bang mga naire-report sa atin na paglabag sa Safe Spaces Act, especially dito sa Region 9? Actually, Ma'am Sara, kung ikukumpara natin last year, from January to July, lagay natin January to July, Mm. Ayan, nagkaroon lang po tayo ng internet problem, no? Ayan, pero ang gustong ipaliwanag ni Ma'am no yung comparison ng January to July of last year tsaka itong year na ito. So, ayan ha, pinag-uusap doon po sa mga kakabukas lang ng kanilang radyo. Pinag-uusapan po natin dito yung tungkol po sa Safe Spaces Act o itong Republic Act 11313 kung saan may mga batas tayo na pwedeng mag-protect no sa ating mga kababaihan. Pero I believe itong Safe Spaces Act pwede rin sa mga kalalakihan, no? Hindi lang naman although napaka-rare pero may mga biktima rin siguro na meron ba kahit imposibleng paniwalaan pero for sure sila rin ay protected, no? Ng ganitong batas na ito. Ayan, hinihintay lang po natin makabalik si Captain Nacionales, no? Police Captain Nacionales. Ayan, at para mapagpatuloy nga natin itong ating discussion. Pero isa sa mga nabanggit kanina na bawal yung catcalling, pagsipol, at kahit po yung pagbabanta. Kung may mga intimate relationship, no? And then pagbabanta na i-post ang kanilang picture or video na sila ay may ginagawang intimacy. Ayan, bawal din po yan. Nako, mas marami kayong pwedeng kakaharapin ng mga kaso. Pero paalala din ito sa ating mga kababaihan, no? Kaya nga, 'di ba, meron tayong tawag na wag isusuko agad, no, ang ating pagkababae. Hindi lang para protection sa future, pero dahil tayo tinatry natin i-reserve, no, ang ating katawan para lamang sa ating magiging future husband at para hindi din tayo mapahamak. So ilan din, no, sa mga maaaring maging part ng Safe Spaces Act itong limbawa nga yung paulit-ulit na paghingi ng number o pagkikipagkilala kahit ilang beses nang tumanggi ang tao. Ayan, at kahit itong pagsunod ata o pang-stalk sa isang tao sa kalsada o pang-publikong lugar. Ayan, at itong pagsigaw mo minsan, no? Ng, uy, ang sexy mo. Ayan, pwede rin po yan. So, kaya yung mga kababaihan din natin, lalo na sa gabi, di ba may curfew na tayo? Isa din sa mga dahilan kung bakit tayo may curfew, mga kabataan, mga menor de edad, para maprotektahan ka din sa mga ganitong uri, no, ng mga pambabastos. So, dapat nga, kung pwede, mga alas 9, curfew time na, no? Hindi na 10 p.m., 9 p.m. kung pwede, bawal nang lumabas. At ilan din, no, itong bastos na pagtitig, o paggawa ng malisyosong kilos at senyas. Halimbawa nito ay flying kiss o malaswang hand gesture. Ayan. Oo, mamaya, no, may mga ganitong report ba dito sa Zamboanga Peninsula. So, oras po natin mga kaibigan, alas 8:05 ng umaga. Ayan, sinusubukan po natin, no, na makontak muli. Nagkakaroon lang tayo ng internet problem. Pero kasama po natin dito sa ating usapin ay ang mismong chief, no, ng Regional Women and Children Protection Desk o PRO9. Ayan, siguro kung hindi pwede sa internet, pwedeng tawagan natin si
Nationalis. Hingin na lang po natin yung number ni Captain. Ayan. Baka mahirap talaga yung internet natin ngayon. So, hingin lang yung number ni Cap, no? Ayan, ni Police Captain. Ayan. Pwede dito. Oo. So, kukontakin natin siya sa cellphone. Hingin lang natin yung number. Ayun. Subukan natin. Okay. Oras po natin, alas 8:06 ng umaga at titingnan natin kung marami na po bang mga reported cases nito dito sa Zamboanga Peninsula. Ano yung mga pinakahuling datos nito? Ano yung pinakamadalas na uri din ng paglabag? Ayan, ma'am, good morning po ulit. Bigla wala yung internet ko. Oo. Pero yun nga ma'am, pinag-uusapan po natin yung data po. Marami po bang reported cases dito sa Zamboanga Peninsula Opo. Yes, ma'am. Actually, ma'am, nung sinabi ko kanina, last year, meron tayong 14 lang. Pinakamarami sa Zamboanga del Norte. Nasa 8 incidents. Reported cases po yun. And solved naman po yun. And dalawa sa ICPS and sa ZZPO, isa lang. Pero ngayon, this year, nag-increase sila sa 6. Tapos yung pinakamataas pa rin yung Norte. From Dipolog and Dapitan City. So, bakit ka mo, Ma'am Sara, tumaas yung kaso ng paglabag ng Republic Act 11313? Kasi po, yung kampanya namin, maigting po, laban sa RA 11313. Marami nang may alam. Pero hindi naman nila lahat. Yun ang hamon nga namin, hindi pa lahat alam na may ganito. Pero, kung sasabihin nating underreported, hindi pa yun final, Ma'am Sara. Ang iba ayaw lang magsumbong. Okay. Marami tayong reported, yun, na-record, nasampahan ng kaso, pero marami pa rin pong underreported kasi natatakot silang mabulabog yung pamilya. Yung nambastos na belongs to a prominent family, parang natatakot pa yung victim na magsumbong. Kasi iniisip niya yung seguridad niya. Kung magsumbong, baka mapahamak pa siya. Pero ngayon, nananawagan po kami na huwag talagang matakot na magsumbong. Dahil yung pag-abayaan po natin na abusuhin tayo, lalo sa paglabag ng batas na to, talagang walang pangil. Dapat patuloy po ang pagsugpo ng mga paglabag na to. Pero ano po yung pinakamadalas na uri po ng paglabag na usually natatanggap po ninyo? So like for example po, nung last year, 14 cases, ngayon po, naging 20 cases po, Ma'am Nationales, no? So ano po yung mga reported cases talaga? Ano po yung pinaka-top one na nakukuha nating report na kind of violation po ng pangbabastos? Kasali na, Ma'am, may paninira sa online. So, parang paninirang puri, isa yun. Tapos yung ng videos, kinalat yung videos nila. Aside from doon sa kwento ko, kadalasan po yung panghihipo sa publikong lugar. Okay. Yan po. At saka yung catcalling. Yun ang yun ang madalas na nare-report. Ayan, lalo na kung lagi na pong nabibiktima itong biktima. Pero tama po ba, Captain, hindi lang ang batas na ito para sa mga kababaihan. Kahit rare, pero ito rin po ay para din sa protection ng ating mga kalalakihan. Tama po ba 'yan? Wala pong pinipiling kasarian na victim. Lahat po gender-based po. Wala pong pinipili kung lalaki man o babae. Pwedeng maging victim or maging perpetrator.
Ayan. Pwedeng babae yung perpetrator. Oo. Dito po ba may ganyan Yes, na po ma'am. ba tayo sa mga cases natin? May babae. Actually, ma'am, meron po, pero ibang ano, hindi yung pambabastos na nangihipo, hindi po. Mm. Ah, Yun ay nagkalat po siya ng picture, nude photo, like picture ng isang ng kaklase. Mm. Tapos ipinost sa social media in AI, Okay. nude, naka-nude. Tapos Ah. pero mukha ng kaklase. Mm. Babae yung nag-post. So 3 days, ayun. So under pa rin po siya ng Republic Act 1131, pwede siyang mahulog pa doon. Bukod sa may Yes ibang po. okay. So pwede rin po pala siya babae sa babae, no? Yes po. Okay. So kaya sa mga kabataan natin, minsan malikot ang isip natin. Akala natin pwede lang ito. Akala natin okay lang yan. Pero may mga batas po na pwede kayong ma-violate kapag po ginagawa po ninyo ito. Ma'am, balikan ko po yung mga sitwasyon ng ating mga kababaihan. No? Gano'ng kadali? O minsan gano'n po ba kahirap para sa mga biktima natin na maghain ng reklamo? Bukod po doon sa pinapaliwanag niyo po kanina, no, na minsan prominent masyado yung suspect, yung gumagawa nito. Ano pa yung mga ibang challenges po ng ating mga biktima? Actually, ma'am, sa ano naman, sa barangay at sa kapulisan, meron naman tayong mechanisms on how to to deal with this kind of problem at ganitong klaseng insidente. Kaso yung mga victims, they opted na manahimik na lang. Tapos pag wala kasing reklamo, ma'am, walang magsasampa, wala pong magagawa yung kapulisan. So, yun ang pinaka number one na hamon. Maybe because kulang pa yung kaalaman nila na patungkol dito sa batas na to. Mhm. So, kulang pa sila ng awareness. Kaya, ang PNP hindi po tumitigil na mga kampanya laban sa paglabag sa batas na to. Actually, nung first week or second week of July, we directed the lower units to conduct school-based campaign. Magde-discuss sila doon patungkol sa mga hindi lang gender-based violence na mga guidelines, no? Kasama na rin po, ma'am, yung bullying. Lahat po, pati yung laws involving women and children. Mhm. Kasi pinaka-vulnerable talaga yung kababaihan. Pero lahat na po saklaw para hindi maging would-be perpetrators yung lalong-lalo na mga estudyante natin. And sa next po, Ma'am Sara, pupunta po kami sa mga private establishments kasi hindi po maiwasan na meron talagang mga nabibiktim na abuso sa Mhm. workplaces. Ano po halimbawa sa workplaces din po na mga pang-abuso or pangbabastos na pwede pong mangyari? Ma'am, alam niyo, ma'am, talagang may nangyari din. Yung nambastos is katrabaho lang. Mm. Katrabaho lang. At pwede din naman yung ang tawag dito, yung subordinate, Mhm. binastos niya yung boss, Mm-mm. gano'n. Wala na pong kasi dati, ma'am, yung pambabastos is nakaano lang dun sa perpetrator na boss or may moral ascendancy. Mhm. Ngayon, wala nang pinipili. Katrabaho man, classmates, boss man, or subordinate, pwede po siyang kasuhan. Mhm. Oo, kahit pamilya nga rin po no sa loob ng bahay. Yes po. Oo. So kahit saang lugar talagang existing po yung Kahit ganito. saang lugar po. Opo. Ito po yung sa mga lalong-lalo na sa mga estudyante, gaya nung relate ko yung nakaka-relate ko yung sinabi nyo kanina kasi mas maraming nangyayari sa pampublikong sasakyan. Mm-mm. Di ba po may nalaman tayong
isang estudyante nakuha na ng video, Yes. yung sumakay ng Badyari, kung sa Bisaya pa sa Pagadian, bao-bao man ang tawagan na. Yes, So, ma'am. sumakay siya, then buti na lang at hindi siya napahamak. Mhm. So, ito naman kung may napansin po mga kahina-hinalang galaw, yung katabi. Mhm. Kunwari may tumabi sa inyo na pasahero tapos biglang nanghipo, Mhm. pwede po siyang sampahan ng kaso. Pwede po siyang isumbong. Paano? Ipagbigay alam sa driver Mhm. na hinihipuan ka. Mhm. Para yung Gumawa ng driver, eksena. idediretso niya lang po yung sasakyan Mm. sa nearest police station. At pag si driver, ma'am, hindi gumawa ng aksyon, hinayaan niya lang kasi inisip niya yung kanyang hanap buhay. Mhm. Nako, Mo- pwede siyang mabawian ng prangkisa or hindi siya pwedeng magmaneho. Mm. Kung hindi man sa kanya yung sasakyan, kukunin yung lisensya niya, hindi na siya makakapaghanap buhay. Okay. Isa din po siya sa tulay, parang obstruction Mm-mm. siya. Mhm. Imbis na mahuli pa yung perpetrator, dahil hindi niya tinugunan yung humihingi ng saklolo dahil na abuso sa Mhm. kanyang sasakyan, Mhm. pwede siyang maapektuhan, madadamay siya sa kaso. Mhm. Lalo na kapag nagsabi na yung biktima, nag-report na no na o kaya Yes po. gumawa na siya ng ingay sa loob ng sasakyan at walang ginawa yung driver, pwede palang si driver pati yung offender ang maireklamo. Yes po. Mhm. Kaya kinakalat namin sa publiko na magkaroon ng pakialam yung mga members of the community. Hindi porket yung isang pasahero lang ang hinihipuan, wala kang pakialam. Dapat may gagawin ka din. Kasi Mhm. what if kung sa anak ninyo or mga pamangkin ka, pamilya, kaibigan nangyari, syempre hindi ka matutuwa. Mhm. So para bigyan po ng pangil ang batas na to, dapat po may magsumbong. Mhm. Kasi habang buhay mo dadalhin yan. Di ba, Ma'am Sara, na-traumatize ka din kasi nangyari din sa iyo yun. Wala kang nagawa. Minsan yung kadalasan sa mga kababaihan, Ma'am Sara, andun yung state of shock. Hindi mo alam anong Yes. gagawin. Tapos late na yung reaction. Mhm. Ay, hindi po ako. Parang late na. Mhm. So, dapat alam natin ito nung gagawin during na pag may ganong pangyayari. Mhm. Kasi nandun talaga sa atin yung Maria Clara na parang natatakot ka na gano'n, na mapahamak ka sa sitwasyon na yun. At later mo na lang ma-realize, nabuso ka na pala. Ganun yun. Opo. Actually, Maraming ganun, ma'am. yes, ganun talaga yung pakiramdam, no? Pero, Ma'am Nationalis, hindi po kaya isa sa mga dahilan bakit wala rin po masyadong nagtutuloy ng pag-file ng case or pag-report dahil po baka may tendency kaya naisip nila masyado ng hassle, marami. Basta na-i-report na, basta na nalaman na ang pagmumukha nito, sinabi ko na sa public na mag-ingat na. Pwede po ba maging dahilan din yun para hindi na lang mag-report, hindi na ituloy yung pag-file ng case kasi baka minsan nababagalan sila sa tagal din ng proseso, sa haba ng proseso? Meron din, ma'am. Pero, grabe yung pangungumbinsi ng police, lalo na yung mga investigators. Kasi, hindi biro yung kukuha ka na mag-entertain ka ng isang kaso, tapos sinimulan na with all the documentation, tapos biglang aatras na. Mhm. Ay naku, nakakapanglumo naman yung sayang yung effort ng hindi lang po isang kaso yung natatanggap ng mga police stations, mga WCPDs lalo na. May darating na isang kaso tapos after hindi pa tapos na i-deal yung kaso na yun, may darating naman tapos biglang yung sinimulan ng gawin tapos biglang atras yung victim, yun ang challenge po. Mhm. Yun ang nakakahina ng loob. Yes, opo. Kaya ano po yung payo nyo na lang din po? Siguro, ano po yung payo ninyo, Captain, no? Doon sa number one, paano hindi sila maging biktima?
ano ang dapat gawin? At kung nabiktima naman sila, ano yung encouragement natin para talagang mag-report sila at para mapanagot yung itong taong ito? Kasi like po yung nangyari last week, no? Hindi pala yun yung first time na ginawa noon ng lalaki, yung pinatawag po siya ng ating mayor. May mga nagsabi din sa mga comment na ginawa niya na din yan dati, pero hindi lang tinuloy ng biktima yung kaso. Tapos inulit na naman niya doon at talagang na-videohan na siya. So ano po ang gagawin? Ano po ang encouragement niyo po, ma'am? Dapat po maging listo at dapat buo yung loob na isumbong, magreklamo at sampahan ng kaso. Kasi kung hindi po magsusumbong, talagang hindi po sila titigil hanggat hindi napapanagot. Kaya nandito lang, ready lang naman po ang mga WCPDs na umalalay, makipag-ugnayan lang po. Siyempre, mandato na din ng WCPDs na magbigay ng assistance, makipag-ugnayan din sa LGUs, lalo na sa mga barangay. Yun, para po malabanan po natin yung mga pang-abuso na gaya nito. Itong paglabag sa Republic Act 11313 for the Anti-Bastos Law. At ano po ang kailangang gawin, lalo na ng ating mga kababaihan? Kasi usually, mga kabataan, mga babae po ang nabibiktima dito. Ano yung dapat nilang gawin para ma-prevent naman po, no? Hindi sila malagay sa ganong sitwasyon? Nako, iwasan talaga yung mag-isa, or kung mag-isa man, dapat maglakad ka sa maraming taong lugar para pag na bibiktim ka, parang ikaw yung tinitingnan na bibiktimahin, at least maraming sasaklolo. Tapos maging listo. At dapat, ito, advice ko rin sa mga kababaihan, dapat may dala may dala tayong mga alarm. Yung alarm na yung nilalagay lang sa sa keychain. Yun, para kasi pag naabuso tayo, like nahipuan, or maraming yung mga ginagawa ng mga bastos. Yes, opo. I-alarm lang natin, marami nang makakarinig nun at mabigyan ka ng, ma-alarma din. Ano yun? So, tatakbo na yung would-be perpetrator. At saka iwasan talaga yung umuwi ka ng late na sa gabi. Yun, hindi po advisable yun. Kasi sinong tutulong sa'yo? Marami naman tayong nakikitang mga videos at saka yung mga sa news na may napapabalitang na naaabuso nga. Kasi mag-isa lang naglalakad, mahirap talaga tulungan, lalo na dominate siya ng dalawa. Aside sa bastusin siya, mayroon pang plano yung ma'am, nakawan, di ba? Recently lang may nakita naman tayo, wrestling yung estudyante sa perpetrator. Nakita niyo yun, ma'am? Talagang sinipa niya, tapos hindi ko lang napansin kung nakuha ba yung gamit niya, yung cellphone niya, at hinabol pa ng estudyante. Ako, yun talagang iwasan natin na wag na tayong makipag-wrestling dun sa perpetrator. Pilitin mo na lang na lumayo at sumigaw. Pero pag may alarm talaga, ma'am, ma-alarma talaga, makakatulong din yun. Tsaka yun, laging may contact sa parents, sa mga ipagbigay alam talaga yung location. Lalong-lalo na sa mga estudyante na yung pumupunta sa group meetings or magdi-discuss yung mga kaklase, tapos gagabihin na. Dapat talaga safe, may susundo, may maghahatid, pagbigay alam talaga ang location, at saka para mabilis yung saklolo just in case may masamang nangyari. Sumbong agad-agad. At huwag talaga iwasan na walang load. Kasi doon talaga isang factor yun, Ma'am Sara, na imbis na may tutulong sa'yo, wala ka ng load pa, wow na. Talo ka na, dapat ready. Huwag sayangin yung mga ganong unpredictable na pangyayari. Dapat laging handa. Parang Girl Scout ba? Laging handa.
Yes, Yun po. opo. Opo, at ako rin 'no, iniisip ko rin po ngayon sa mga kababaihan natin, sabihin na natin na mas marami kang kaibigan na mga lalaki, ang barkada mo puro lalaki, pero iba na rin talaga kung nag-iingat ka kasi may mga reported cases na hindi lang talaga pambabastos ang ginagawa, 'no? Siyempre lalaki pa rin 'yan kung makikipagsabayan ka sa inuman diyan. May mga reported cases na 'di ba ginahasa talaga, nagalaw, 'di ba? So, lagi po nating isipin ano ang pwedeng gawin para ma-prevent na walang mangyaring masama sa iyo. Hindi natin sinasabi or hindi natin sinisiraan ng mga barkada mo, pero mas maganda na maging maingat ka. Tandaan mo, pag na-influence na kayo ng liquor, na nahubog na mo din ha, wa na mo kabaluon sa inyong ginihimo or minsan dahil sa pag-inom, na trigger para ma-provoke at gumawa ng masama. 'Di ba? Kaya maging maingat ang mga kababaihan. Baka may gusto pa po kayong idagdag, ma'am, bago po tayo magtapos sa ating programa. Ay, ma'am, ito din pala. Among coworkers, mga colleagues, wag po natin hayaan na mag-joke sa atin yung mga kalalakihan na parang hindi na tayo komportable. Dinadaan sa joke, don't allow. Simple joke na parang hindi ka komportable. Anything that gives you, makes you uncomfortable, paglabag na yon, kung hahayaan mo yon, akala nila okay ka lang. So pag hindi mo na matiis, tapos nagsumbong ka na, bakit nung isipin nila, nung nag-joke ako, ganun din yung okay lang sa kanya, hindi nga siya reklamo. Tapos ngayon, bigla siyang reklamo. So may time na puno na yung mapupuno ka sa sasabihin na yung joke na parang below the belt. Yung sasabihin sa iyo na gano'n, tapos akala green okay. Jokes. Tapos umabot sa punto na hindi mo na kaya. So, isang paraan na solusyonan yan, kung ikaw man ay nakaranas po ng ganyan, isa-cite mo lang yung mga events na nagjo-joke. Pero ikaw pala, parang nagdadalamhati ka na dahil ang sama ng pakiramdam, ang sama talaga sa puso na ganon yung ginawa sa'yo. Pagsabihan ka, minamaliit ka, binabastos ka na, ganon. So, kailangan isa-cite mo, Ma'am Sara, yung mga events na yon. Pwede naman siyang ilagay sa dokumento, sa affidavit. Tapos pag times na ganun na binastos ka, isa din sa magpapalakas ng testimony yung mga pinagsabihan mo na ito ganyan, sinabihan ako ng ganyan, hinayaan ko lang kasi ganun sa harap ni boss, tapos hindi na siya nakakatuwa, ganun. Lahat isasalaysay, lahat gagamitin yun na sa kanya, sa perpetrator. Pwede po yun. Kahit mga nagdaan na, pwede po yung ireklamo. Hindi pa huli ang lahat. Huwag ka lang maging pipi. Huwag ka lang nakatakip yung bunganga para malaman po na naabuso ka na. Kasi baka isipin din nung perpetrator gustong-gusto mo lang din na ginaganyan kanya. Kaya mas maganda po na first incident, second incident, magsumbong na din talaga, no? Para hindi na niya ito gawin pa. At nang mabigyan mo ng gap, ng boundary, at mabigay mo yung message na hindi ako ganyan, hindi mo ako pwedeng ganyanin at hindi ako tumatanggap ng mga ganyang klaseng pambabasto. So, minsan ikaw as babae, kailangan mo mag-stand. Kailangan mo ipakita na kailangan mo akong respetuhin. Hindi ako kung sino-sino lang na pwedeng bastusin. Ayan, oras po natin ay talaga 8:30 na. Ang dali lang ng oras, ma'am, pero siguro much better po dahil alam ko busy pa po pala kayo. May activity po kayo ngayong araw na ito. Pero maraming salamat, Ma'am Nacionales, sa oras at panahon niyo po dito sa DXAS. Hanggang sa susunod po, may mga ganitong discussion po, Ma'am Nacionales. Syempre, iimbitahan ko po kayo muli. Maraming salamat. Yes, again. ma'am. You're always welcome po. Yes, ayan. Again, nakasama po natin ang Chief ng Regional Women and Children Protection Desk ng Pro9, Police Captain Lynette Nacionales. Ma'am, thank you. God bless you po. Likewise, ma'am. Thank you. Ayan.